Sa mga balitang pambansa, daan-daan libong biyahero ang dagsa ngayon sa mga paliparan na terminal para nga makahabol na makauwi sa mga probinsya ngayong holiday season. Ayon po sa Bureau of Immigration, umabot sa halos 200,000 na mga biyahero ang lumipad noong December 24 at 25. Umabot naman sa halos 600,000 na mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa buong bansa noong bisperas at mismong araw ng Pasko. Ayon sa mga otoridad, inaasahang mas dadami pa ang mga biyahero habang papalapit ang bagong taon. Mas lalo namang dumami ang bilang ng mga naputukan habang papalapit nga pong bagong taon. Base sa huling datos ng Department of Health o DOH, 26 na bagong kaso ng naputukan ang naitala kahapon. Kaya umakyat na sa 69 ang total cases ng firecracker-related injuries sa buong bansa. Ayon din sa DOH, pangunahing sanhi ng mga injury ay mga iligal na paputok katulad ng Piccolo, Boga at 5-star. Kaya tuloy ang panawagan nila sa publiko na umiwas sa mga ganitong uri ng paputok para makaiwas sa disgrasya. Sa iba pang balita, aminado naman ng Commission on Elections na tali ang kanilang kamay pagdating sa pagbabantay sa mga kandidatong mangangampanya sa social media para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mahigpit nilang binabantayan ang mga posts at social media ads ng mga kandidato sa iba't ibang social media platforms. Sa ilalim kasi ng guidelines ng COMELEC, ni-require nila ang mga kandidato na iparehistro ang lahat ng online campaign platforms katulad ng social media accounts at websites para mabantayan sa campaign season. Yun nga lang, hindi raw makokontrol ng COMELEC ang mga social media influencer na babayaran ng mga politiko dahil hindi sila saklaw ng kapangyarihan ng komisyon. Sa kasalukuyan po, wala pa tayong batas na nagdi-define sino ba ang social media influencer. Nagkaroon po tayo ng pagsususog ng pagbabago sa guidelines natin, pinatanggal po natin ang private individual sapagkat naniniwala po tayo medyo bordering on unconstitutionality po yun, Ma'am DJ sapagkat baka po kasi maakusahan tayo na nagbabiolate tayo ng freedom of expression and freedom of speech. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia.